Hi guys, it's me Jo and welcome to my channel. So ang i-share ko sa inyo ngayon is tungkol sa psychosomatic disorder. Kapag ang isang tao maraming nararamdaman sa physical, like for example, masakit yung kanilang ulo, yung kanilang interpretation or yung masakit na ulo, ibig sabihin para sa kanila is mayroon na silang brain tumor or aneurysm or yung sakit sa ulo or something like that. And then may iba naman na namamanhid yung batok at yung binibigyan nila ng kahulugan na mayroon silang high blood pressure or mataas yung kanilang cholesterol. Probably, sumasakit yung batok mo, it's because you are stressed, di ba? And kung nagdududa ka, magpapa-check up ka sa doktor, magpapa-check up ka sa doktor ninyo or sa hospital at mag-aano ka na, Dok, ganito yung nararamdaman ko, may ilang weeks na, something like 3 weeks na to na palaging namamanhid yung aking batok, and then masakit yung ulo ko. Hindi ko alam kung normal lang ba ito, Dok. So yung doktor mo magte-test, magkukuha ng blood sample mo, and then ipapadala sa lab test, tapos sasabihin na tumawag ka sa ganitong oras, bukas may resulta na. And then pagsabihin sa iyo ng doktor na normal, kasi nga nagkakaroon ka ng ganyan kasi overstress ka, bawas-bawasan mo yung stress mo at more on uminom ka ng tubig, pahinga din, wag itutudo yung trabaho, something like that. Pero yung mga taong may mga psychosomatic disorder, ang hirap nilang kumbinsihin na wala silang sakit. Yung like for example, yung pangangalay ng kanilang braso or kanilang kamay, yung interpretation nila, baka nagkakaroon sila ng tawag nito ng stroke, or nagkakaroon sila ng yung daluyan ng kanilang tawag nito ugat is may bara or something like that. So yung kanilang yung kanilang nasa isip is kumbaga advantage ba na feeling nila, alam nila, kumbaga nagse-self-diagnose sila na pinaniniwalaan nila na ito yung mga nararamdaman ko, mayroon akong malalang sakit, something like that. So yun ang mindset ng psychosomatic disorder ng mga tao. So kadalasan sinasabi ko sa isang tawag nito, sa isang page na doon nagbabahagi sila ng mga tawag nito ng mga komentar. And syempre yung iba kasi nagja-jump sila into conclusion na sinasabi nila na nangangasim yung aking sikmura. And then ako naman minsan hindi na lang ako nagko-comment kasi yung kanilang mga tinatanong is kumbaga hindi ba pasok sa sa panic attack or sa anxiety. More on kasi sa kanila is yung stress. Kasi yung stress, guys, nakakapagpataas din yan ng acid sa ating stomach. Nakakapagpataas din yan, nakakapagbigay din yan ng pain. Like, obserbahan ninyo yung inyong sarili kapag may kapag may interview kayo, may job interview, may pasok kayo, kapag may recitation kayo, yung nararamdaman niyo? 'Di ba, discomfort sa iyong stomach, yung parang maiihi ka, na parang mapupunta ka sa toilet, something like that, kasi nga you are stressed, nanenervyos ka kasi nga may paparating na interview, na job interview, kasi kumbaga iniisip mo kung matatanggap ka, iniisip mo kung makakapasa ka, iniisip mo kung makakasagot ka sa mga tawag nito, sa mga itatanong sa iyo, something like that. So yung mga tao naman na may psychosomatic is iba silang mag-isip.
yung iniisip nila, baka may ano na ako, may ulcer na ako, baka may GERD na ako, baka malala na ito. And then, yung solution dyan is pumunta kayo sa sa hospital, magpa-gastroscopy kayo. Pakita yung gastroscopy na linalagyan kayo ng camera sa inyong bunganga na tinitingnan talaga yung esophagus ninyo kung ano yung sitwasyon sa sa tiyan mo, sa stomach mo. Tinitingnan nila kung mayroon kang GERD or mayroon kang ulcer or mayroon mga doktor kasi magagaling sila kasi pinag-aralan nila yan, hindi lang yan basta-basta na pinag-aralan mo ng 1 years, 1.5 years or 2 years. Ano yan kumbaga mahaba-habang panahon yan na pinag-aaralan. So yung mga yung mga tao talaga na may psychosomatic disorder, yung kanilang kumbaga yung kanilang fantasy, yung kanilang sobrang lawak yung kanilang utak, which is not good kasi binibigyan ka, ito yung sinasabing yung nasa isip mo talaga na like for example, maganda na ihalin tulad. Like for example, nagpapalpitate ka, tawag nito, nag-exercise ka, tapos nagpalpitate yung puso mo, kumbaga yung BP mo, tas magbi-BP ka, yung BP mo mataas. That is normal kapag after mong mag-exercise, tumataas talaga yung rhythm ng ating heart, yung palpitate, yung ating BP, tumataas talaga yan. Pero sa mga taong may psychosomatic is iba, iniisip talaga nila na hindi normal yung heartbeat ko, hindi dapat ganito, baka mayroon nang mangyayari sa akin. So something like that, puro negative ba yung kanila. Pero sa mga tao naman na may anxiety at panic attack, iba. Ako kasi may panic disorder ako. Iba talaga kasi something like I stand up of it na hindi talaga nasa isip yung mga panic disorder ng mga pasyente. Kasi isa rin ako na may panic disorder. Kapag natutulog ka, hindi mo yun iniisip na mangyayari, kasi syempre matutulog ka. Ako, syempre masing ako, okay, pagod ako, I want to go to sleep kasi bukas may trabaho ako. And then, 1 hour pass, magigising ka, nagpapalpitate ka, ka na ito bang shaking, yung trembling, yung sweating na cold, and then suddenly super warm, and then yung intrusive thoughts talaga yung nakakapatrigger kasi marami ng like what if mag-stop yung aking heartbeat dito, what if may mangyari sa akin, sino yung magbabantay sa aking anak, sino yung mag-aano sa akin, and what if is mawala ako dito sa mundo, sino mag-aalaga sa aking mga magulang, sino mag-aalaga sa aking asawa, sa aking anak. So something like that, marami kang what if. Pero yung mga naman, yung psychosomatic naman is kahit mayroon na silang diagnosis na wala silang sakit, na okay yung kanilang ECG, okay yung kanilang cholesterol, okay yung kanilang BP, okay lahat yung mga lab test na ginawa, pero hindi pa rin sila hindi pa rin sila agree kasi ini-insist talaga nila na mayroon silang sakit. So yung sakit nila is yung nasa isip nila kasi nagbi-build sila ng sakit na hindi naman totoo, hindi naman nangyayari sa kanila. So maging thankful ka kung ang diagnose sa iyo yung doktor mo is negative lahat, yung like healthy ka, wala kang problema, healthy yung cholesterol mo, okay, yung high blood pressure mo, okay. You have to be thankful for that. And then yung stomach mo, okay, wala kang problema. You have to be thankful for that. And ako naman, nung 2019, na-diagnose ako, pero wala akong psychosomatic disorder. Wala ako nun. Ang naano ko lang kasi, natakot lang ako kasi baka bumalik yung aking tuberculosis. It was 2013 and 14 na na-diagnose ako. Na-diagnose ako 2013, end of 2013 year, tapos pagpasok ng 2014, nag-start ako mag-medication. And then, nung time na yun, as in talaga na ako, kasi galing pa lang ako ng Pilipinas, tapos pagbalik ko dito, parang on and off siya na nawawala, bumabalik, nawawala, and then,
may time na talaga na hindi na talaga siya nawala, tapos parang hanggang dito na lang yung ano ko, yung paghinga ko, tapos kapag marami akong kinakain sa gabi, more on nahihirapan ako pag huminga. So na ano ko talaga, na obserbahan ko sa sarili ko na okay, babawasan ko yung pagkain ko, hindi na ako madadami ng pagkain sa gabi. So noon, until now, yun ang ginagawa ko. And then umiinom din ako ng lactose intolerance milk, like lactose free, kasi nga kapag ang isang tao may lactose intolerance, tumataas yung yung acid sa katawan ng isang tao. So yun pa rin yung nakakapatrigger sa aking acid. So tumataas siya habang tayo'y natutulog. So tumataas siya. And then yung kasi ako yung tipong tao na kapag may mga question ako, kapag may mga katanungan ako sa aking sarili, gusto kong hanapan ng sagot. And then, once na ginawa lahat ng mga doktor at sinabi sa akin na may silent acid reflux ako, and then kumbaga nagkaroon ng para siyang reaction, kasi nga yung acid na bumabalik sa akin, galing sa aking stomach papunta sa aking esophagus, is parang siya, kumbaga nagasgas yung aking vocal cord. Kaya nung time na yun, nawalan ako ng boses. And then may time talaga na as in talaga inuubo ako, lalo na sa pagpunta namin ng dagat. Sabi ko, bakit ako inuubo? Normally dapat hindi ako inuubo kasi fresh yung dito, yung hangin. So bakit ako as in talaga constant, walang mintis talaga. So nag-worried ako. And then nung time na yun, na-diagnose ako na may light asthma. So nung time na yun, nag-puffer. Pero yung pinaka ko talaga, pinunterya dito is yung aking acid, na para siya, kumbaga ma-neutralize kapag balance yung acid mo, hindi siya aatake. Tapos hindi rin aatake yung panic attack mo, kasi nga walang pinanggagalingan. Kasi lahat talaga, like anxiety, panic attack, may pinanggagalingan yan, guys. Pero yung psychosomatic disorder is nanggagaling talaga dito, na kumbaga ikaw mismo yung naggagawa. Kasi kapag ang doktor magsabi sa'yo na wala kang sakit, okay yung blood pressure mo, okay yung cholesterol mo, okay yung heartbeat mo, okay yung heart mo, that's normal lang na minsan parang nag-i-skip yung pagtibok ng puso mo. That is normal, kasi pag bata ka, may ganun talaga. And then yung gagawin mo lang talaga is lumabas-labas ka, wag puro same place, yung same atmosphere yung kinakatayuan mo. Kasi if that atmosphere na yan where you belong is negative, pag nandiyan ka, parang nag-drown ka pababa. So dapat lumabas ka, pumunta ka sa isang positive na atmosphere, di ba? And then wag puro higa, wag mong itago yung sarili mo kasi natatakot ka. Siyempre, tinatakot mo yung sarili mo. Nakakatakot na nga yung panic attack or anxiety, pero tinatakot mo pa. So, ikaw pa rin yung kawawa, kasi nga they always said, hindi sa ating sarili, sa ating our own self, hindi tayo hindi tayo magwawagi. Kumbaga tayo pa rin yung kawawa. So, sa mga taong may psychosomatic disorder, kapag ang inyong doktor is magsabi na, ma'am, sir, okay yung blood pressure ninyo, okay yung cholesterol ninyo, wala kayong sakit, okay yung rhythm ng inyong heartbeat, and wala kayong ulcer, wala kayong problema sa inyong utak, malusog ang inyong utak, and ang i-a-advise ko lang sa'yo is magpatingin kayo sa doktor ng psychiatrist. Pero yung iba talaga is nagagalit sila, kasi ini-insist talaga nila na may something sa kanila. Well guys, dito sa Belgium, ang humawak sa akin nung kaso ng aking tuberculosis, 8 na mga
professor. Mga matataas pa yan sa sa doktor. Pero never akong nag-question, never akong nagsabi na, oh, hindi ganun, dapat mayroon pang ganun, mayroon pang may higher dyan. Hindi. Ako kasi, kapag yung katanungan ko is masagot na, at sinabi nila na healthy ka, tuberculosis yung sakit mo, madam, so ito yung mga medication na inumin mo. Everyday akong pumupunta sa sa hospital kasi nga heavy medication yung tinitake ko. So yun, kumbaga pwede yun ma-destroy yung aking liver or yung aking yung aking kidney kasi nga sobrang bigat ng mga medication ko. But it's because I drink a lot water. Mahilig talaga akong uminom ng tubig. So yun ang nakapagpabilis sa aking paggaling yung aking tuberculosis. And then hindi naman ako abusive sa aking sarili at hindi ko naman ina-isolate kasi nga guys, tawag nito, malayo yung hospital sa amin dito. So, kailangan ko pang mag-train. So, kailangan ko mag-train kung saan ako nakatira papunta sa Leuven. And doon kasi nagtatrabaho yung asawa ko. So, nandun na siya. May sakit ako noon na guys. Pero wala akong choice kasi nasa trabaho yung asawa ko. Kailangan ko mag-train. So, noong time na yon, sis, kailangan talaga maging kumbaga, you have to come out with your comfort zone, At hindi mo dapat pangunahan ang mangyayari. Kasi hindi pa yun mangyayari. Pinapangunahan mo na. Kumbaga, yung mangyayari pa lang, parang nagiging nakikita mo na magiging parehos pa rin sa present mo. So yun. So ikaw mismo yung gagawa. So kung gusto mo maging miserable pati yung future mo, inasa sa'yo yan, di ba? So kung ayaw mo na matulad sa present mo ngayon, sa magiging future mo, dapat sa present pa lang i-fix mo na ang dapat i-fix, di ba? So kailangan mong baguhin para sa future mo is maging okay ka, maging positibo ka. Kung dito sa present lugmok ka, pero hindi ibig sabihin na forever kang lugmok. Hindi ibig sabihin na forever depressed ka. May mga paraan. Maghanap ka ng psychiatrist. Kung hindi mo afford yung magpa-psychiatrist, lumabas-labas ka, i-train mo yung sarili mo. They call that exposure therapy. Kung hindi mo afford ng psychiatrist, or kung may mga bumabagabag sa isip mo, kumuha ka ng ballpen, tapos notebook, isulat mo lahat. Kung sasabihin mo, but palagi yung iniisip ko, susulat mo everyday. Same routine. Gawin mo hanggang mapagod yung isip mo na hindi na yun iisipin lahat ng mga sinulat mo. Kasi nailabas mo na lahat. Kumbaga, i-train mo yan for 1 month. Na same na magsulat ka ng magsulat. Kasi therapy din yan. Yun ba? So, yung ibang tao kasi, sorry to say, yung mga taong may mga panic attack or anxiety, sila? Tawag nito, yung bang tamad sila. Tamad silang mag-effort ng kanilang sarili kasi iniisip pa lang nila na may mangyayari. So yun, pag sabihin mo, like for example, you wake up in the morning and then magising ka, ang iniisip mo agad is yung mga negative na mangyayari na hindi naman pa dapat. So dapat, kung pangunahan mo ng negative, for the rest of your whole day is negative na. Pero pangunahan mo ng positibo, yung buhay mo magiging mayroon man mga panaka-naka na na tawag na ito na aatake yung panic attack mo or yung anxiety mo kasi nga you just started it, you building it yourself, na bumalik ka uli, So kailangan talaga na mag-effort ka. Kasi yung ibang tao parang gusto nila isusubo na lang sa kanila, 'di ba? Hindi, dapat kayo mismo ang gagawa. Like for example, what's the use of going psychiatrist? What's the use of taking medication, antidepressant pills, like anti-anxiety pills kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, kung hindi ka gagawa ng initiative para sa sarili mo, 'di ba? Kung hindi ka lalabas, 'di ba? All of that is useless. Mark my word.
I fight my depression for almost, my depression and my panic disorder for almost 8 years. Pero, nung time na yun, 2016, since I started to take my medication, my antidepressant pills, naging okay na yung aking, yung depression ko. Okay na yung depression ko. Pero yung nagtagal talaga is yung aking panic disorder talaga. Nagtagal siya until nung nanghina na yung atake. Kasi, syempre, for how many years na palagi ko siyang kasama. So, parang naano na siya, parang na-bored na siya kasi I don't react anymore. Sometimes I react but I observe or I said to myself, okay, I'm having a panic attack. So, there's nothing wrong. There's nothing gonna happen. I'm not gonna die or something, di ba? So, kasi dapat yun ang ida-divert mo into positive yung panic attack na nangyayari sa iyo. Pero kung wala kang kaalaman, like for example, a few months ka pa lang, 1 month or 1 week or 2 weeks, syempre, pag umaatake siya, syempre yung reaction mo is magiging tawag nito magiging exaggerate yung reaction mo. So, ang utak mo, iniisip ng utak mo na nasa danger ka. So, yun ang reaction. So, yes, yun talaga ang magiging reaction ng utak ng isang tao. So, sana doon sa mga may psychosomatic disorder na mga tao, sana maniwala kayo sa resulta ninyo. Hindi kayo magsabi na hindi kayo karapat-dapat ng mga doktor or mga nurse kasi hindi ninyo masagot-sagot yung yung katanungan ko na bakit ako may ganito. Syempre, ikaw ang makakasagot niyan. Nasagot na ng mga doktor na okay lahat yung lab test mo, yung ECG mo, okay yung heartbeat mo, okay yung cholesterol mo, okay yung sugar mo, okay. Lahat okay. Walang problema. Pero ikaw pa rin ang nag-i-insist na may problema ka. So, ang babaguhin mo is yung mindset, yung tumatakbo sa isipan mo. And kung hindi mo yun baguhin, nandun ka pa rin. Hindi ka makakawala sa mga nangyayari o sa mga nararamdaman mo. So anyway guys, thank you so much. Sana na gustuhan ninyo yung aking video ito. Sana may nakuha kayong aral at please share to your community na para doon sa mga taong may mga psychosomatic disorder, malaman nila. So anyway guys, thank you so much. Bye-bye!